Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest Mamasagari channel, a faith healer o Zumatarder. So ngayong hapon na to, tignan natin yung sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of October 2025 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Dirikas maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-liglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me any information po. Ano kayong gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? So there is a Six of Cups. Now there is something, a remnants, familiarity, or there is something in front of yours, or anak, na may anak dito na maaaring involved. At the same time, there's something, a past situation. Now there's a childhood memories. Now mayroong about din sa nakaraan talaga. No, and because there's a Six of Swords with the transition, unti-unti ka na rin daw makakabangon sa hindi maganda sitwasyon. A Six of Pentacles, There's a Six of Pentacles sa magtutuloy-tuloy na about sa finances. No, at magiging maganda na ang daloy ng pagkakaperahan. There's a Ten of Pentacles, magkakaroon ng long-term success and financial security. No, ibig sabihin lalago na. No, lalakas na ang iyong finances. No, gaganda na ang daloy nito at maaaring maibalik. Noon naman yung bagay na nawala sa'yo. Noon naman yung bagay na natanggal sa'yo. Maaring niloko ka, maaring nawalan ka ng ganito, maaring manunumbalik na siya. Na maaring may mga bagbabayad dito ng utang sa'yo, na maaring makapagbayad ka na ng mga utang, maaring magdadala sa ito ng financial windfall, paglago at paglakas, na maaaring babalik ulit ang iyong karangyaan, no? At kasaganahan. And there's a Page of Wands. So may magandang balita na maaaring magulat ka. Okay, there's a big surprises, ha? Guys, maaaring some of you baka manalo ka sa loto, no? Maaaring manalo ka sa tatayaan mo man, kung ano man bagay na yan. So mananalo ka. And there's a Seven of Swords, there's a sneakiness. Now there's an enemy. Mag-ingat ka ha, huwag ka masyado magtitiwala. No, meron lagi nakamasid sa'yo, nakasubaybay sa'yo, huwag ka nagkukwento dito kasi parang naharangan niya, nakahadlangan niya yung mga magagandang pangyayari sa buhay mo. And of course, there's a Six of Swords, there's a transition. No, magbabagong buhay ka na, makakapagbagong buhay ka na dito. No, magbabago na ulit ang iyong kapalaran ng iyong buhay. 666 for reflection. So, mag-ingat ka sa lahat ng bagay na gagawin mo. No, maaaring yun nga, there's a consequences. So, kailangan pag-ingatan mo. And of course, there's a Five of Cups. There's something disappointment. So, may mga realization dito. No, mayroong mga pagsisisi from the past. No, maaaring may mga taong bumalik from the past na maaaring na-realize nila ang kanilang kamalian. Sa'yo, no? May babalik na tao para lumapit sa'yo, ganon. Pero mag-ingat ka. No, kasi there is a Seven of Swords dito. Maaaring lokohin ka ulit for that second time around. Diba? Mag-ingat ka, huwag ka masyado magtitiwala. Itong tao na to, nagkakaroon siya ng realization sa ngayon. Diba? Nagkakaroon siya ng, kumbaga, pagsisisi. Siguro dahil palpak ang nangyari sa kanya. No? And of course, there is Four of Pentacles. Proteksyonan mo at pangalagaan mo yung finances. So, ibig sabihin dito, mas lalo ka na maghihigpit ng sinturon. Na magtipid ka na, no, at the same time, mag-ipon ka na, mag-imba ka na, at huwag ka na magtitiwala ulit. Na pagdating sa pera, there's a Nine of Pentacles, security. Magkaroon ka ng seguridad.
Proteksyonan mo ang iyong finances. Magkakaroon ka ng long term, no? Financial security, financial windfall. Mag-iingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. And of course, there's a star card, healing and recovery. Makaka-recover ka na dito. Malalaman mo itong bagay na ito, pag-asa, na may pag-asa. Na maaaring unti-unti nang gagaling ang iyong mga kabiguan, no? At makaka-recover ka. There's a 2 of Wands, piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Huwag ka masyadong tiwala. And of course, there's a Hierophant for a lesson learned. Matuto ka na. Baguhin mo na yung mga nakasanayan mo with the 6 of Swords. No, there's an education that may aral. No, natuto ka sa aral lang nangyari sa nakaraan. No, matuto ka na. Masyado ka kasing marupok, mabilis ka kasing maawa. Kaya yan, inaabuso ka. And there's a 7 of Cups. No, there's a something confusion. Itong tao na to, no, kumbaga, nagkaroon siya ng realization, babalik siya hindi para mahalin ka or something na para maging maganda intention, para guluhin ka. Mag-ingat ka. Now, there's a 9 of Cups. There's an offer. Maraming offer na paparating sa'yo. Now, maraming mga bagay na paparating. Mag-ingat ka lang sa mga matatalinhagang salita. Baka mabilog ka. No, at the same time, there's a magician for manifestation. Lahat ng bagay na iyong pinapangarap, ngayon ay maaaring abot kamay mo na. There's a desire into reality, matutupad mo na. And of course, there's a 5 of Swords. Nagkakaroon ng sabotage that requires your action. No? Mag-ingat ka sa mga actions mo. Sa mga decision mo. Makaka-recover ka na o naka-recover ka na, huwag ka nang bumalik doon sa nangyari sa'yo. There's a strength card. Lakasan mo ang loob mo. No? Nalaman mo na, natumbok mo na, no? Ang ahas ay ahas. No? Huwag ka na muling magtitiwala. And there's a 10 of Swords, si sabotage. No, matuto ka na dahil sinabotahe ka. No, meron pa nga dito parang pinagkanunuka. No, parang ang nangyari, parang hindi naman ikaw may kasalanan. So, ikaw yung ginisa. At the same time, ikaw yung inipit. No? Para ang attention ay mapunta sa'yo. Para ikaw ang sisihin. No, matuto ka na. And there's the Kingman. Baguhin mo na yung perspective. There's something stuck. No, hindi. Kumbaga, isa to sa nagbibigay negatibo sa buhay mo. Once na pagbuksan mo to ng pinto, mag-ingat ka, no? Magkakaroon ulit ng problema yung buhay mo. There's a 4 of Cups. No? Just reevaluate or analyze, no? May mga bagay na kailangan mo muna pag-isipan. Klaruhin, liwanagin. Huwag ka masyadong magtitiwala ng lubos. Pag-iisipang mabuti lahat ng offer. Hindi lahat ng mga offer ay maaring maganda, no? Lalo-lalo na apology. There's something with the 9 of Pentacles. You have a potential for abundance. Ang ganda, oh. Matutupad yung mga pangarap mo. No? Basta pag-ingatan mo, maging secure. And of course, there's a Page of Swords na being curiosity, maging mabusisi ka sa lahat ng mga gagawin mo dahil baka, yun nga, gising ka sa sarili mo mantika, no? Baka lalo kang maipit sa huli. Now, let's see. And of course, there's the Page of Cups. No, listen to your intuition and listen to your gut feelings. So, makikinig ka sa vibrations mo. Mararamdaman mo naman yan. Kung yung tao na to ay, kumbaga hindi sincere, talagang, diba, kumukuha lang ng information sa'yo, mararamdaman mo naman yun. No, iba yung mararamdaman mo sa kanya. Parang there's a butterfly on your stomach. At the same time, there's a Knight of Swords. No, bibilis ang takbo ng sitwasyon. No, lahat ng mga bagay na to, malaking pagbabago sa buhay magaganap sa'yo. Matuto ka lang sa mga pagkakamali mo. Matuto ka lang at huwag ka na muli magtitiwala sa mga taong sumabutay at may door sa'yo. No? So let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, let's see. What is additional messages with an Angel's Prayer pagdating sa finances and career, love life at kalusugan? So there is a Queen of Wands. Confident. Lakas mo ang loob mo, maging matapang ka. No, sa mga papasukin mo negosyo or trabaho, kailangan alisin mo yung pag-aalinlangan, no? Huwag kang mangamba, huwag kang matakot na hindi lahat ng mga bagay na nangyari sa nakaraan ay may maaaring
posibleng mangyari sa kasalukuyan. So, isang bagay na kailangan mong pagkatiwalaan ng iyong sarili, nakakayanin mo to. No, basta matuto ka sa naging leksyon sa nakaraan para hindi maulit yung cycle. And there's a Page of Pentacles, invest wisely. Lalo-lalo na sa usapin sa pera. Kung mag-i-invest ka, siguraduhin mo itong bagay na to is legit o talagang totoo. Or mas maganda, hands-on ka. No, ikaw mismo mag-manage, ikaw mismo magko-control. And of course, there's a Four of Wands by celebration. At gaganda talaga ang buhay mo dito. Magkakaroon ka na full of happiness, no? Ultimate happiness, no? Magiging maganda at magiging masaya at magiging maligaya ka dito. There's a death card with a transformation, no? There's an ending and a new beginning. So some of you guys, may mga part dito matatapos na. It's something a transformation. Siguro malaking pagbabago magaganap sa iyong negosyo, no? Maraming ganap. There's a Three of Swords. Mag-ingat ka lang sa mga taong nasa paligid mo kasi napapalibutan ka talaga ng inggitera. No, maraming sinungaling manloloko dyan, pipilitin kang siraan at pipilitin kang pabagsakin ng mga tao na to. And there's a King of Wands, and there's a vision, binibigyan ka ng intuition. You are also water sign, so magiging matalas ang iyong pakiramdam, no? Once na dumapo yan, once na humawa ka, diba, sa tubig, mararamdaman yun, parang gagalaw yung tubig, ganun siya. Na once na may taong dadapo o darating sa buhay mo, mararamdaman mo kung anong impact nito. No? Kung ano yung magiging dating niya sa'yo. So, pagdating sa love life, there's a Ace of Pentacles. There's a big shot and big money coming in. No? May tungkol sa partnership. No? Mayroon pakikipag-ugnayan, pakikipagtalakayan, pakikipag-usap about sa negosyo, hanap buhay. And there's a Knave of Cups. No? Unti-unti na raw kayo makaka-move on, makaka-recover sa lahat ng mga nangyari sa'yo from your past relationship. And there's a Seven of Wands that you are being protected. Ibig sabihin na itong tao na ito, it's very protected, no, very guarded. No, at the same time, there's a Five of Wands, maraming competitors. So, ibig sabihin maraming kakompetensya, maraming taong parang all against the odds. So, maraming tutol, no? And of course, there's an Ace of Wands, magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano, no, na maaaring magdala sa inyo ng bagong simula. No, there's a there's a Knight of Swords. Na some of you nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless night. So, kumaga sinasabi dito, proteksyonan nyo ang inyong sarili. Huwag kayo nagtitiwala at naniniwala sa tao sa paligid nyo dahil alam nyo ang totoo. No, lagi nyo pakakatandaan kung naman yung bagay na nangyayari dito ay mayroong pinanggagalingan. So, kung nararamdaman mo na may mga complication or something na nagiging problema, so, ayun ang kailangan mo tumbukin. No? Isa sa bagay na to, na maaaring gumugulo sa inyo isipan, nag-overthink kayo at nagiging paranoid kayo. Kasi parang, ang nangyayari, nagkakaroon ng inside job, no? Maaaring, kumaga, tutol, no? Ang inyong family or family ng person mo. So, pagdating naman sa kalusugan, there's a Four of Swords. Oh, kailangan mo ng pahinga, nag-overpatig ka. No? Masyado ka ng pagod. Masyado ka ng ulirang ina o ulirang ama, ganun ang atake mo, o maaari naman na masyado kang kumbaga alipin ng trabaho mo, so kailangan mo munang ipahinga yung sarili mo. And there's a King of Cups, yung person is very devoted. Na ibig sabihin nito, mayroon daw dito ang ancestor guides na maaaring ginagabayan kayo, no, tinutulungan kayo. There's a Fool card. Sinusubukan ng inyong pananampalataya at tiwala. Kumbaga, nagkakaroon kayo ng synchronicities and signs, no? Maaring pangitain, no? Panaginip, intuition, visions, na nakikita nyo na may gabay na tumutulong sa inyo. And there's a Hermit, the answer you need is here. So, kailangan nyo makawala sa comfort zone. Nandito na ang kasagutan sa inyong katanungan. There's an Ace of Cups, no? Punong-puno ng pagmamahal, no? Passion. Kailangan alagaan nyo ang sarili nyo. There's a Ten of Wands. No, meron talagang, nagbibigay ng complication dito. Yung mga tao sa paligid nyo, there's something obligation or responsibilities. No, kumaga, isa to sa bagay na nagbibigay ng stress sa inyo. Yung mga responsibilidad o obligasyon. O naman, sa madaling salita, yung mga pinag-utangan nyo, yung mga problema nyo, o maaaring meron kayo pinagdadaanan sa ngayon. No? Na hanggang ngayon bit-bit mo pa. So, isa yan sa nagbibigay stress. No, may naging trauma eh. May something trauma ako na nasisense. So, let's see what is additional messages with the magic of fire messages, advices, and of course, the pick a card, yes or no. So, let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo guys with the magic of fire messages, advices for you.
Let's see. And there's a birthday. So, may dadalohan kang birthday. May pupuntahan kang birthday. And of course, there's admit your true feelings to yourself, no? Ibig sabihin dito, kung hindi mo kaya, wag mong ilaban. May mga bagay dito na, may birthday kang pinaglalaanan. So, kung birthday ito ng anak mo, birthday ng asawa mo, kung wala naman kayong ilalaban at budget dyan, tantanan nyo. Wag nyong ipangutang. And there's an easy does it. Now, stop trying so hard to control this situation. Wala kang magagawa, wala kang pinangahawakan ngayon, kaya wag mo ipilit yung isang bagay, ha? So, let's see what is the yin and yang oracle card. Now, there is a celebration coming in. May mga celebration talaga. At there's an abundance coming in. There's a stability and flow. Dadaloy na ang magandang kapalaran sa'yo. Magiging maganda na ang sitwasyon mo. So, let's see what is the synchronicities represent what. And there's a wheel of fortune. So, this is something guys na maaaring gumanda na ang ikot ng kapalaran sa'yo. No, may swerting papasok sa buhay niyo. There's a protecting love. Proteksyonan mo ang iyong pag-ibig o relasyon. And there's a mother figure. Maaaring you are also a mother na. Maaaring buntis ka ngayon. O maaaring magbubuntis ka. What is the synchronicities for Romance Angels? For Mystic Love Oracle deck, there's a secret admirer mo. Meron taong may gusto sa'yo, may malakas ang tama sa'yo. And there's a karmic relationship. Tulad na sinasabi ko, nasa sa stages kayo ng, yun nga, karmic and toxicities, no? It's either a toxic family, no? Toxic friends. Nasa karmic relationship kayo na punong-puno ng problema at punong-puno ng pinagdadaanan sa ngayon. So, kapag to nalagpas sa with a karmic relationship, no? It turns to deep soul connection, no? So, let's see what is Archangel Michael messages. Ang karmic relationship kasi guys, no, dagdag ko lang informasyon na. Yan yung susubukin ka. Sa relasyon, sa finances, sa love life, sa kalusugan. No, titignan lang inyong katatagan sa inyong dalawa na person mo. No, pati ang relasyon nyo, titignan kung magiging matatag ba kayo sa likod niyan. No, kung matutukso ba kayo. Ganon. Kung baga may pagsubok na natitignan ang inyong katataghan sa buhay. What is Archangel Michael? And there is a Romance Angels are helping you. No, tinutulungan ka ng ating Archangel Michael pagdating sa relasyon. No, hindi kanya iniiwan dito na bagkos binibigyan ka ng impormasyon na natulong, no, na galing sa kanya. A Jesus loving quote said, "Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all things should be added to you." So, ipapakita muna sa iyo ng ating Panginoon yung mga bagay na dapat mong makita at dapat mong malaman bago niya ibigay sa iyo yung mga bagay na karapat-dapat para sa iyo. No, ganun yun. So, may mga synchronicities and signs sa buhay natin na akala mo yun na yun. No? Okay, let's see what is the Money Move Oracle deck. And there's a fruitful flavor, see? Aanihin mo lahat ng mga bagay na pinagpaguran at pinaghirapan mo. Tandaan mo yan. No? Kung ano man yung bagay na ginawa mo, no, aanihin mo yan. So, magiging mayaman ka, you become a rich. And there's a 0330 with lucky ship. Pursue your goals and get what you want. It will provide wonderful benefit for you and people around you. Hold there. The ability to communicate clearly is improving at this time. Excuse me, which will make it easier for you to interact with our broad spectrum of individual. So, may mga bagay dito talaga na kailangan mo tutukan. Ano ba talaga yung pangarap mo? Ano ba talaga yung kagustuhan mo makuha? No, kailangan tutukan mo yung bagay na makakatulong sa'yo, yung bagay na alam mong ikalalago mo. No? What is the shadow work represent what? From the shadow work, represent what? Represent with authentic self. No, uniqueness, individuality, be yourself. Everything else is already taken. So, ibig sabihin, maging totoo ka sa sarili mo. No, wag mong gayahin yung ibang tao. May sarili kang disposition at may sarili kang mundo. Clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation.
And there's an entangle. No? Establish and communicate your own boundaries. So, kailangan mas lalo mong palakihin, pagyabungin, at magkaroon ka ng magandang komunikasyon pagdating sa iyong person. No? Na magkaroon kayo ng boundaries para nang sa ganon, no? Hindi kayo kumbaga nasisira ng ninuman. What lies beneath the future? And there's a private relationship. So, di ba? It's all about relationship. Mas maganda yung maging private na lang yung relationship kaysa maging public, no? Dahil maraming mga taong extra dyan. Maraming taong maiinggit sa inyo. Clarifying for life situation. Yung relasyon or yung pamilya nyo, kailangan private. Yung parang mas maganda yung kayo-kayo na lang kaysa yung maraming mga taong nakakaalam yung galawan nyo sa buhay. No? Even sa social media, ha? Stop posting ko na yung mga ganap nyo. Flows of stillness. Embrace the flows of stillness wherein the calm of icy pause, reflective clarity is found. So, may mga bagay na matatagpuan ka talaga dito. May mga bagay na malalaman ka dito. Kailangan mo muna siguro pagmasdan ang lahat ng mga bagay na nasa paligid mo hanggang sa mapagtanto mo. Ano pa talaga yung mas priority or kailangan mo? What is the part of the light? Represent what? A part of the light represent with I am the light. So, ikaw ay magsisilbing liwanag. No matter the trials I face, I hold faith in my bright future. I transform darkness into the light, opening my heart to others and to God. I draw the light to myself and shine with my being, radiating love, hope, and strength. So, ikaw yung nagbibigay liwanag sa lahat ng tao, lahat ng bagay sa paligid mo. No, ikaw yung gagawa na ikabubuti at kasasama mo at lahat ng bagay pangyayari sa buhay mo, binabago mo. No, kahit na sa madaling na part ko, binibigyan mo liwanag na may dahilan. No, there's a purpose. Kumbaga, maganda yung mo dito, yung sense of humor mo. Na hindi ka nawawalan ng pag-asa at hindi ka na parang nababaon doon sa negatibong mundo. Bagkos parang ginagawa mong way yon para mas lalo mong maunawaan at talagang sinasabi mo na hindi yan ibibigay sa'yo kung hindi yan ikabubuti mo. Parang may mga bagay dito na sa likod nito, may pahiwatig na malapit ka na sa tagumpay. May mga bagay na ibibigay sa'yo kung talagang ipara sa'yo. So guys, let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, we're back. So nandito na tayo guys with a yes or no pick a card. So before anything else, no, kung bago ka sa channel ko, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging tanong, isa lang din ang magiging sagot. No, kapag nakapag-isip ka na ng tanong, pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Then of course, kapag pili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. Then of course guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At of course, maraming salamat po sa mga solid subscriber, sa solid followers natin, sa mga bagong subscribers, sa mga bagong followers, sa mga silent viewers, maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po kayo kung bihira po tayo makapag-upload, gawa na may mga pasyente po tayo, may mga kliyente po tayo, walk-in and of course online. So, ang ating walk-in lang po, ang gamutan, no? Every Thursday lang po yan. So, if you want to book a reservation for time slot, just let me know. At the same time, ganun din ang ating private tarot reading. We have also that online lang po. So, if you want to book an appointment, just let me know. So, let's see what is the yes or no pick a card. So, let's start with the number 1. Number 1 represents with a no. Don't risk all on this. It's a losing proposition. So, ibig sabihin, huwag mong isugal lahat. No, kung ito ay hindi ka pa handa or parang hindi mo alam kung may kasiguraduhan itong bagay na to, huwag mo ilalaban lahat. No? Number 2, there is a no. Path are closed, not locked out. Do not enter. Huwag mo ipagpilitan. Ibig sabihin nito, sarado to. Itong bagay na to, hindi mo dapat ginagawa. Itong bagay na to, huwag mo ipagpatuloy. Itong bagay na to, ay hindi mo dapat ginagawa. Huwag mong ipilit ang isang bagay na hindi pwede. Number 3, there's a no again. Resist to change upsetting new accident. Isang bagay na to na hindi mo na mababago, no? Talagang biglaan siya nang hindi inaadya. So, isang bagay na hindi mo man kagustuhan pero ganun talaga yung mangyayari. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan na may mga bagay na hindi naayon sa kagustuhan mo. So, guys, this is a monthly gabay for the month of October 2025 for the sign of Pisces. So, Pisces, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like,
and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Then guys, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads away pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalsiksik nag-uumapo na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat and see you the next video. Bye-bye and babush!